tingin ka dati, Luis. Di ba sabi mo yung mga kinikita mo, tinutulong sa magulang mo? Opo. Anong gusto mong bilhin natin sa magulang mo? To, ginagawa mo ba to para sa mga magulang mo? Ayun po, sa video po na ito is magbabalik tanaw po tayo sa pinakaunang tagpo nga po nila Tatay Tekram tsaka ni Kuya Luis. Sa mga hindi po nakakaalam, si Luis po ay dating batang tagapastol ng Itik doon sa Putikan, kung saan nga po ang naging tulay para makilala siya ni Tekram ay mismong si Tekpo rin po. Kasi nakilala nga po ni Tekpo rin itong batang ito, tapos napuntahan nga po ni Tekram. So ito po, tagapastol po siya ng Itix kahit napakainit po ng sikat ng araw. Andun po siya sa pastulan, nag-ano ng mga itik, at napakagaling po nitong batang ito magpastol ng itik. Talagang napapasunod po niya. So ito po yung panonoorin natin ngayon. Mga ano pa lang po, may kinuha lamang po ako mga short clips sa part 1 ng vlog ni Tekram kay Luis. Pero kung gusto niyo po mapanood yung buong storya nito, is puntahan niyo po or panoorin niyo po sa YouTube channel mismo ni Tekram. Nang sa kanon is makilala din po niyo din po ng masyado si Luis sa mga hindi pa po nakakakilala masyado sa kanya kung saan nga ba talaga siya nagsimula. Ayan po. Ayan o, ang lawak ng pastulan niya. Pwedeng malaman kung anong pangalan mo? Opo. Anong pangalan? Luisito po. Luisito. Opo. Pwedeng malaman kailan ka pa dito nagtatrabaho? Mga ano po, nung ano po, November. Ang cute na. Ang cute ng boses ni Luis dito, no? Sobrang cute. November nakaraan lang. Pwedeng malaman paano ka napunta dito? Opo. Hindi, paano ka napunta dito? Paano ka nakapangmasukan bilang tagapastol ng Itik? Hinama po ako ng ninong ko. Yung ninong mo dinala ka dito? Ito pala niya. Pwedeng malaman kung may mga, yung mga magulang mo, alam ba nila nandito ka? Opo. Ilan taong ka na? 11 po. So mas bata pa pala si Luisito Dave sa'yo. So kumusta ka naman? Ayos lang po. So itong interview nga po pala ito is itong tagpon po na ito is nangyari po ito last February, mga first week ng February 2020 po. Kasi si Dave po is nakilala ni Tekram mga second week or middle of January yata, or mga middle of January. Tapos si Luis naman is nakilala niya mga first week of February 2020 naman. Ayun. So hindi ka ba dito nahihirapan, Luisito? Hindi naman po. Hindi, paano kasi minsan sobrang init, kaya kaninang init. Nakaano naman po, may talukbong po kami ng damit eh. Pangilang ka ba sa magkakapatid? 5 po. Yung mga kuya mo, ilang taon? Ang kuya ko po, 21 po. 21? Alam ba ng kuya mo na nandito ka? Opo. Okay. So, yung magulang mo alam ka nandito, mga kapatid mo alam din na nandito ka, no? Tapos, hindi ka ba nag-aaral? Hindi na po. Pero nakapag-aaral ka? Opo. Anong grade ka natapos? 3 lang po. Grade 3? So, stop muna natin. So, yun nga po, hanggang grade 3 lang po yung natapos ni Luis that time. Pero yun nga, kalaunan kasi is na pag-aral din naman siya ni Tekram sa tulong din po ng mga sponsors na nagmahal at sobrang nagmamahal nga po kay Luisito. So, ang storya po nun is nagpakalayo nga po siya sa kanyang pamilya. Isinama po siya ng kanyang ninong doon sa may pastulan para maging tagapastol ng Itik. At ayun, napakahirap kasi nakatalaga ng buhay nila dati kasi yung kanyang ama is, I believe, is nakakulong po yata that time. Kaya napilitan si Luis na magtrabaho bilang tagapastol ng Itik para at least makatulong din sa kanyang pamilya. Then after nun is, sa araw na yun is dinala po ni Tekram si Luis doon sa bahay po nila
Pero hindi pa ito tumira doon si Luis sa kanila. Parang dilala lamang niya dito doon ipakita kay Luis yung pamilya ni Tekram. Pinaligo, pinakain, ganun. Ayan. Ito yung unang tagpo ni Nanay Jaco. Yung nagpapastol doon sa likod. Bless ka kay tita. Wow. Dave, samahan mo si Luis. Nahiya pa siya. Nahiligo siya. Maligo muna Kasama si sila Luis. Maligo Kaya muna kasama kay sila Dave. Luis. Ayan kay tita. Bless ka kay tita. Tita Sexy. Yun po yung lumang bahay na tinitiran ng Manalastas family. Bago pa man po nagawa yung kanilang bahay ngayon. Yan, maliit lamang yung bahay nila dati. Kumpara ngayon na napakalaki na talaga. Tara, sabay-sabay na tayo. Sabay-sabay na kayo maligo, Dave. Sige. Ayan. Maligo muna sila, guys. Nahihiya si Luis eh. Huwag ka na maya, Luis, no? Luis. Nahiya sa Luis. Nahihiya. Bait, Bigyan ng brief. Kat, naligo na ako. Kat. Ayan. First day pa lang ni Luis Tunis, talagang mahal na siya ng Manalastas family. Ayan, binigyan pa siya ng damit ng ng asawa ni Teklito. So ito naman yung ayan, makikita na sila ni ng taong naging anghel sa buhay ni Luis, si Tek Porin. Kasi kung hindi dahil kay Tek Porin, hindi po makilala ni Tekram si Luis. Ayan po. Mayayain pa talaga si Luis dyan eh. So yun nga po yung part 1 po ng vlog ni Tekram kay Luis. Yun yung pinakaunang pagtatagpo nga po nila, kung saan nga po sa first day pa lang ng kanilang pagkakilala ay ipinaramdam na talaga ni Tekram at ng Manalastas family yung pagmamahal nila kay Luis. At yun, talagang naging mabuti naman or naging maayos naman ang kalagayan ni Luis simula na napunta siya kila Tekram. Pero inulit ko nga po that time, sa first day ng pagkilala nila, hindi pa tumira si Luis doon sa kanila. Bale, dinala lamang nila si Luis pansamantala doon sa bahay nila para ipakilala, pakainin, paliguin. Pero mga ilang buwan pa yata nakapag-decide si Luis na doon na talaga siya mismo titira sa bahay nila Tekram. And kung gusto niyo po mapanood yung buong storyan to, is panoorin niyo po sa YouTube channel po ni Tekram. Nang sa ganun is maging especially po sa mga hindi pa nakakaalam ng kwento ng buhay ni Luisito Budok Jr. Ayan. So, I think hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video. So, thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. So, inulit ko nga po palagi na upayin po natin marasal ng pasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na hindi po natin ito inihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay nito kung hindi dahil sa Kanya. Always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwede maging protection sa katawan kapag lalabas po tayo nang sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan or kapag biglang umulan ay hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para mabusa ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mang mga sakit-sakit. So once again, inulit ko hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.